Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na pangyayari at salaysay ng mga taong nakaranas ng hindi maipaliwanag na kababalaghan. Ang ilang bahagi ng kwento ay maaaring hindi angkop sa mga batang tagapakinig. Ang mga pangalan, lugar, at ilang detalye ay binago upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga taong sangkot. Hindi layunin ng kwentong ito na manakot, kundi magbahagi ng babala at kaalaman tungkol sa mga bagay na lagpas sa ating pangunawa. Kung ikaw ay mahina sa loob, hinihikayat na magpatuloy lamang kung handa kang marinig ang mga kwento ng dilim. Tandaan, hindi lahat ng bahay ay dapat tirhan, at hindi lahat ng mura ay walang kapalit. Sa isang liblib na bahagi ng bayan ng San Gregorio, may isang lumang bahay na matagal nang nakatiwangwang. Halos matabunan na ito ng mga damo at ugat ng punong kahoy, tila iniiwasan ng mga tao sa paligid. Kahit ilang ulit na itong sinubukang ayusin o baguhin ng mga nakaraang may-ari, nauwi pa rin ito sa pagkasira, pagkabenta, at paminsan-minsan ay pinapabayaan na lang. Pero isang araw, lumaganap ang tsismis sa buong bayan, ibinebenta raw ang bahay ng halagang mas mababa pa sa kalahati ng tunay nitong halaga. Kumalat ang balita hanggang sa mga kalapit lalawigan. Ang alok ay tila isang jackpot, isang napakalaking bahay, may malawak na lupa, hardin, at sariling poso, lahat ay kasama na sa murang halaga. Ngunit kakaunti lang ang nagtangkang magtanong, sapagkat batid ng marami ang dahilan, may sumpa raw ang bahay. Ayon sa matatanda, ito raw ay dating tahanan ng isang pamilya na kilala sa kakaibang gawi. Hindi raw lumalabas tuwing araw. Laging sarado ang bintana, at kapag gabi na ay saka palang may ingay na maririnig, mga halakhak, iyakan, at tila pagaspas ng pakpak. Hanggang isang araw, wala nang lumabas sa bahay. Isang gabi ng Semana Santa, may sunog na naganap. Walang nakitang bangkay. Walang naglakas loob na galawin ang bahay. Mula noon, nagsimula na ang mga kwento, mga nawawalang hayop, batang hindi na nakauwi, at aninong tumatambay sa mga bintana ng lumang bahay. Makalipas ang halos 20 taon, isang estranghero ang dumating. Si Mang Vicente, isang matandang lalaki na may puting buhok, mabagal maglakad, pero matalim ang mga mata. Siya raw ang may-ari ng bahay, ayon sa munisipyo. Ibinenta niya ito, hindi sa kahit sinong lokal, kundi sa isang mayamang pamilyang taga-Maynila, ang pamilyang Silvestre. Ang pamilyang Silvestre ay kilala sa kanilang negosyo sa real estate at agrikultura. May mga palayan sila sa iba't ibang lalawigan, at hinahanap nila ang isang sea vacation house na malayo sa lungsod. Nang makita nila ang alok sa San Gregorio, agad silang naakit, murang halaga, napakalawak ng lot, at may kasamang tanimang maaari nilang pagkakitaan. Pinuntahan nila ito, at kahit may konting kaba ang ina, si Ginang Isabel Silvestre, ay nakuha rin ng bahay ang kanyang pansin. Bakit parang ang lungkot ng bahay? Tanong ng bunsong anak nilang si Eliseo, 8 taong gulang, habang nakatingin sa lumang pinto na parang hindi na nabubuksan ng ilang dekada. Napangiti si Mang Vicente, pero hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Baka di lang sanay sa bisita. Madali lang yan kapag nakatira na kayo dyan, magiging tahanan nyo rin yan. Hindi na sila makalipas lamang ang 2 linggo matapos pirmahan ang kasunduan, tuluyan nang lumipat ang pamilya Silvestre sa kanilang bagong bahay sa San Gregorio. Isang malaking van ang ginamit sa paglipat, kasunod ang truck ng mga kasangkapan at gamit sa bahay. Excited si Eliseo at ang kanyang ate na si Camille, 16 na taong gulang, dahil sa bagong simula, malayo sa maingay na lungsod, walang polusyon, at may malawak na bakuran para maglaro o mag-relax. Pagdating nila sa bakuran, sinalubong sila ng katahimikan. Hindi karaniwang katahimikan ng isang liblib na lugar, kundi yung parang binabantayan sila. Tahimik ang paligid, walang kahit isang kapitbahay sa tanaw, at ang hangin ay tila malamig kahit tirik ang araw. Parang ang weird ng vibe dito, mahinang bulong ni Camille sa kanyang ina. Baka dahil bago lang tayo rito, sagot ni Isabel habang pinagmamasdan ang malaking bahay na may kakikitaan ng lumang arkitektura, bintanang kahoy, bubong na may lumot, at pader na inukitan ng mga sinaunang disenyo. Pagpasok sa loob ng bahay, agad nilang naamoy ang halong alikabok at lumang kahoy. Bagamat nilinis na raw ito ng ilang trabahador bago sila dumating, tila may amoy pa rin ng nakaraan. Hindi ito masangsang, ngunit may halong pananabik at paghihintay, parang matagal nang may gustong gumising sa loob ng bahay. Itinaas nila ang mga gamit sa kani-kanilang kwarto. Ang 3 palapag ng bahay ay maluwag, may 8 silid, at may isang atik sa itaas. Sa gilid ng ikalawang palapag, may isang lumang silid na ayaw magbukas, kahit ilang beses nilang tinangkang susyan.
Napagkasunduan na lang na wag muna itong pakialaman. Nagsimula na silang mag-ayos at mamuhay sa bahay. Si Ginoo Leandro Silvestre, ang padre de pamilya, ay kadalasang wala roon, abala sa negosyo sa Maynila at bumibisita lamang tuwing weekend. Naiiwan si Isabel, ang kanyang 2 anak at ang 2 kasambahay, sina Aling Mercy at Janine. Sa unang gabi masaya pa ang lahat. Nagdiwang sila ng simpleng salusalo. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Camille sa tunog ng sapatos na tila naglalakad sa kahoy na sahig sa labas ng kanyang kwarto. Paglabas niya, walang tao. Ngunit sa kanyang paglingon pababa sa hagdan, nakita niya ang aninong mabilis na lumusot sa likod ng kurtina sa sala. Kinabukasan, ibinahagi niya ito sa kanyang ina. Ma, may gumagalaw sa gabi. Hindi ako sigurado kung tao yon o baka hayop. Baka daga lang yan. Luma ang bahay, normal lang yan, ani Isabel, pilit na ikinukubli ang sariling kaba. Sa totoo lang, siya man ay nakarinig ng kaluskos sa kisam, at minsan ay may nararamdaman siyang malamig na hangin kahit sarado ang bintana. Lumipas ang mga araw at tila dumarami ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga gamit ay nawawala at biglang bumabalik. May mga tunog ng halakhak na sumisingit sa kalmadong gabi. Minsan ay may biglang babagsak na bagay mula sa ikatlong palapag, pero pag-akyat nila, wala naman silang makikita. Isang gabi, habang naglalakad si Aling Mercy papunta sa kusina upang kumuha ng tubig, may naramdaman siyang malamig na hininga sa batok. Paglingon niya, wala siyang nakita kundi isang madilim na anino sa bandang sulok ng kisem, tila gumagapang pababa. Diyos ko po, napasigaw siya, sabay takbo pabalik sa kanyang silid. Kinabukasan, halos hindi na siya makapagsalita. Nanginginig siya, at pilit iniiwasan ang kahit anong usapin tungkol sa nangyari. Aling Mercy, okay ka lang ba? Tanong ni Isabel. Ma'am, hindi po ito karaniwang bahay. May nakakasilip sa atin sa gabi. Hindi po ako nananaginip. May bumubulong sa akin habang natutulog. Nabahala na si Isabel, kaya agad siyang tumawag kay Leandro para i-report ang mga kakaibang nangyayari. Ngunit sa halip na maniwala, pinayuhan lang siya ng asawa na huwag magpadaig sa imahinasyon. Ganoon daw talaga kapag nasa bagong bahay. Ngunit si Isabel ay hindi basta naniniwala sa guni-guni sapagkat ilang beses na niyang nakita ang sarili niyang refleksyon sa salamin na nakangiti kahit hindi naman siya nakangiti. Dumating ang Biyernes at bumisita si Leandro. Sa gabing iyon, nagpasya siyang matulog sa atik upang kumpunihin ang sira-sirang kahon ng mga gamit. Doon niya nakita ang isang lumang larawan na may nakasulat sa likod, sumpang hindi matatapos hanggat hindi nababayaran ang kasalanan. Nagtaka siya kung sino ang nasa larawan, isang pamilya na may kakaibang itsura, matatalas ang mga mata, mapuputla, at tila hindi normal ang hubog ng katawan. Wala ni isa sa larawan ang pamilyar sa kanya. Nang akmang ibabalik na niya ito sa kahon, napansin niyang nawawala na ang ibang larawan. Tila unti-unting naglalaho. Sa sandaling iyon, may narinig siyang mahinang bulong mula sa kisam, isa-isa kayong babalik sa amin, biglang nawala ang ilaw sa buong bahay. Bumagsak ang ilang gamit sa atik, at may mga yapak na tila dumarami sa paligid niya. Tumakbo pababa si Leandro, sinisigaw ang pangalan ng kanyang pamilya. Isabel. Camille. Eliseo. Ngunit sa paglapit niya sa salas, tumambad sa kanya ang pamilyang nakaupo, pero hindi gumagalaw at hindi kumikibo. Ang mga mata ay nakatingin sa kanya, ngunit wala sa ulirat. Parang may pumalit sa kanilang katauhan. Simula ng gabing iyon na nawalan ng kuryente, tila hindi na bumalik sa normal ang bahay ng mga Silvestre. Mula sa araw na iyon, naging tahimik si Leandro. Hindi na niya binanggit sa kanyang asawa ang nakita sa atik, ang larawan, o ang mga boses. Ngunit hindi niya ito nalilimutan. Sa gabi-gabi niyang pagtulog, laging bumabalik ang tunog ng bulong, mga salitang hindi niya maunawaan, pero ramdam niyang may nagmamasid. Si Isabel naman ay palihim na nagtatanong-tanong sa mga taga na yon. Ngunit karamihan sa kanila ay mailap kapag tinatanong tungkol sa bahay. Di ba po kayo taga rito? Tanong niya minsan sa isang matandang babae sa palengke. Hindi yan ordinaryong bahay, hija, sagot ng matanda habang nilalayo ang kanyang paninda. Kung ako sa inyo, wag niyo nang tanungin. Umalis na lang kayo habang kaya pa. Pero paano nga ba aalis kung lahat ng gamit at puhunan nila ay nandoon na? Isang linggo ng kababalaghan lumipas ang ilang araw, at unti-unting lumalakas ang presensya ng kung anumang puwersa ang nananahan sa bahay. Nagsimula ito sa maliliit na bagay,
tulad ng biglang pagsara ng mga pinto kahit walang hangin at pagbukas ng gripo kahit walang gumagalaw. May mga pagkakataong maririnig nila ang mga yapak sa ikatlong palapag kahit alam nilang lahat sila ay nasa ibaba. Isang madaling araw, nagising si Camille dahil sa malalim na pag-ubo ni Eliseo mula sa kabilang kwarto. Lumabas siya ng silid at habang papalapit sa kwarto ng kapatid, napansin niyang bukas ang pinto, may ilaw at tila may aninong nakaupo sa kama. Eliseo, bulong ni Camille. Ngunit pagpasok niya, nakita niyang tulog na tulog ang kanyang kapatid, mag-isa. Ang anino ay wala na. Mga kwarto na may sariling buhay makalipas ang ilang araw, si Janine, isa sa mga kasambahay, ay halos hindi na makalapit sa kusina. Ayon sa kanya, tuwing madaling araw ay tila may nagluluto roon. Amoy na amoy ang nasusunog na karne, at may tunog ng kutsilyong kumakaskas sa tabla. Ngunit kapag sinilip niya, walang tao. May isang beses pangaraw na may dugo ang basahan na naiwan sa lababo, pero pagsapit ng umaga ay nawawala ito. Hindi ko na po kaya, ma'am, umiiyak na wika ni Janine kay Isabel. Parang may bumubulong po sa akin habang naglalaba. Para bang tinatawag ako palapit. Noong isang gabi po, nakita ko yung salamin sa banyo, hindi ko po refleksyon ang nasa salamin. Nakangiti po siya, pero ako po, umiiyak ako noon. Nang gabing yun din, nagpaalam na si Janine. Umalis siyang hindi na lumilingon. Isinakay siya ni Isabel sa tricycle na may kasama pang panalangin. Ang kakaibang huni at awit naging mas kakaiba ang mga gabi. Sa tuwing sasapit ang 2:00 ng madaling araw, may maririnig na huni, hindi huni ng hayop o ibon, kundi tila pagtangis ng babae, kasunod ng bulong-bulong na parang awit ng panawagan. Bumalik ka na isang gabi, hindi na nakatiis si Leandro. Sa tulong ng flashlight, tinungo niya ang attic upang silipin muli ang kahon ng mga lumang gamit. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang wala na ito. Nibakas ng kahon ay hindi na niya matagpuan. Sa halip, may nakita siyang kakaibang sulat na nakadikit sa kisame, gamit ang pako at lumang sinulid. Sa sulat ay nakasulat ang mga katagang, ang dugo ay hindi nalilimutan. Ang bahay ay hindi umaalis sa mga nilisan. Kinabukasan, habang iniinspeksyon nila ang ikatlong palapag, natuklasan nila ang lumang silid na dating sarado. Bahagyang bumukas ito ng kusa, parang may nagtulak mula sa loob. Walang gustong pumasok sa loob. Ngunit si Camille, dala ng kuryosidad, ay unti-unting humakbang papasok. Ang silid ay punong-puno ng alikabok, ngunit kapansin-pansin ang mga larawang naka-frame, mga itim at puting retrato ng mga mukhang walang emosyon. Ang bawat larawan ay may pangalan sa ilalim. Nang suriin ni Isabel, laking gulat niya nang mabasa ang isa sa mga pangalan, Isabel Mendoza Silvestre, ipinangakong isusunod, napaluhod siya sa takot. Paano nila nalaman ang pangalan niya? At bakit may ganung mensahe? Pagdating ng bagyong walang ulan isang gabi, habang kumakain ang pamilya, biglang lumakas ang ihip ng hangin sa labas. Hindi ito karaniwang hangin, may dalang halimuyak ng bulok na laman at asupre. Kasabay nito, nagpatay-sindi ang ilaw. Ang mga bintana ay kusa ng bumubukas, at ang mga kortina ay tila sumasayaw sa galaw ng isang hindi nakikitang presensya. Ang mga frame sa dingding ay nagsimula ng malaglag isa-isa. Umuga ang kisam. At sa kisame, narinig nila ang sunod-sunod na yapak, marami, mabibilis, at tila padami ng padami. Eliseo! Halika rito, sigaw ni Leandro habang niyayakap ang anak. Ngunit si Eliseo ay tila wala sa sarili, nakatingin sa itaas, hawak ang isang laruan, at paos na binubulong, nandyan na sila ginisinyo sila, isang paalala mula sa matanda kinabukasan, dumating si Mang Vicente sa harap ng bahay. Hindi siya inanyayahan, ngunit naroon siya, nakasuot ng itim, nakayuko, at tila nagdadalamhati. Hindi ko na kayo mapipigilan, pero sana'y hindi nyo ginising ang mga lumang alaala. Hindi lahat ng bahay ay para sa tao. May mga tahanan na ginawa para sa iba. Para sa mga nilalang na hindi na dapat gumising muli, at tuluyang siyang umalis, iniwang nakabukas ang gate. Makalipas ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari sa bahay ng mga Silvestre, tila wala nang ibang mapupuntahan si Isabel kundi ang mga taga-roon mismo sa nayon. Ngunit karamihan ay mailap, tahimik, at takot pag napag-uusapan ang bahay. Isang hapon, matapos ang panibagong insidente ng pagkabasag ng lahat ng pinggan sa kusina, kahit walang tao roon, napilitan si Isabel na dumulog sa pinakalumang pamilya sa lugar, ang mga Martinez, na kilala sa kanilang lahing albularyo. Doon niya nakilala si Aling Diding, isang matandang babae na may matalim na mata at boses na tila punong-puno ng karunungan.
Sa unang tingin pa lang ni Aling Diding kay Isabel na pailing ito. Inalok nila sa inyo ang bahay na yon pero hindi nila sinabi ang totoo, no? Anong totoo, Aling Diding? Na hindi kayo ang unang pamilya na tumira roon. Hindi rin kayo ang unang inalok ng murang halaga. At siguradong hindi rin kayo ang huli, kasaysayan ng bahay. Isang alay noon, alay hanggang ngayon ayon kay Aling Diding, ang bahay na yon ay itinayo noong panahon pa ng mga Kastila. Isang kilalang pamilya raw noon ang orihinal na nakatira roon, ang mga De Luna, na tahimik at hindi nakikisalamuha sa ibang taga na yon. Sa kabila ng kanilang basta't gutom sila may mawawala. Sinubukan daw silang paalisin ng mga taong bayan, ngunit palagi silang nabibigo. Hanggang sa isang gabi ng Semana Santa, ilang kalalakihan ang sumugod, sinilaban ang bahay, at nanalangin habang nagwiwisik ng banal na tubig at asin. Wala raw nakitang bangkay, pero mula noon, walang nanirahang matagalan sa lugar. Taon ang lumipas, ngunit bawat pagtatangka na ibenta o ayusin ang bahay ay nauwi sa misteryo, nawawalang tao, hayop o kasambahay. May isa pa raw pamilyang nagtangkang tumira roon noong dekada 90, isang mag-asawang Amerikano at ang anak nilang babae. 3 buwan lang silang namalagi. Bigla na lang nawala. Hindi na muling nakita kahit ang katawan. Ang tinatagong lihim, lupa ng banal at lupa ng madilim ayon pa kay Aling Diding, may sagradong guhit daw sa pagitan ng bahay at gubat sa likuran. Ang bahay ay itinayo sa ibabaw ng dating Puk-alay, isang lugar kung saan iniaalay ang hayop o, sa mas matinding kaso, tao, sa mga nilalang ng dilim. Isang paniniwala raw ng mga ninuno ng pamilya De Luna ang nagsasabing, ang mga di nakikita ay dapat pakainin upang hindi sila manggulo. Nang pinilit ng mga ninuno ng Silvestre ang bentahan ng bahay, hindi nila alam na hindi tao ang tunay na may-ari ng lupa. Ang paglipat sa bagong pamilya ay katumbas ng pagsisimula muli ng kasunduan. Sila ngayon ang tinuturing na alay. Bakit hindi sinabi ni Mang Vicente ang lahat ng ito sa amin? Tanong ni Isabel, nang angatog ang boses. Dahil siya mismo ang tagapag-ingat ng kasunduan. Sa bawat henerasyon, may itinatagong papel ang isang saksi, ang nagpapasa ng bahay, at kasama nito, ang sumpa. Pagsisimula ng ritual, panlaban o pagpapalala. Nagbigay si Aling Diding ng ilang paalala at proteksyon sa pamilya Silvestre, isang mutya na gawa sa bato at ugat ng punong balete, langis na galing sa Birhen ng Nayon, at asin na binendisyonan ng isang pari na sinabayan ng panalangin sa ilalim ng buwan. Ilagay mo ang mutyang ito sa silid ng mga anak mo. Ang langis ay ipahid sa pintuan ng kwarto. At sa 4 na sulok ng bahay, maglagay ng asin. Tuwing gabi magdasal kayo. Huwag kayong aalis ng bahay nang hindi nagsisindi ng kandila. Huwag kayong lalabas kung may naririnig kayong tumatawag mula sa gubat. Nagpasalamat si Isabel, ngunit ramdam niyang hindi sapat ang mga yon. Sa kanyang puso, may isang tanong na hindi niya mabitawan, paano kung hindi na kami makaalis sa bahay na to? Pagbabalik sa bahay, lalong lumalalim ang dilim pagbalik niya, agad niyang pinaghanda ang bahay. Ngunit pagdating niya, laking gulat niya nang makita ang harapan ng bahay. Ang asin na dapat ay nandoon sa mga sulok, ay nakakalat na tila may dumura dito. Ang mga pader ay may marka, parang may tumulo o gumapang na dugo. Pinuntahan niya si Camille, at habang pinapahiran ng langis ang pintuan ng kwarto ng anak, naramdaman niyang may malamig na hiningang humampas sa batok niya. Paglingon niya, may nakatayong anino sa sulok ng koridor, hindi malinaw pero tiyak siyang nakatingin ito sa kanila. Mabilis niyang sinara ang pinto, sabay dasal. Ngunit bago pa man siya makatapos, narinig niya si Eliseo mula sa kabilang silid, "Mama, si kuya daw babalik ngayong gabi. Sabi niya gusto na niya kaming makasama." Napahinto si Isabel. Si Eliseo ay nag-iisang anak na lalaki. Wala silang kuya. Babala ni Aling Diding, huwag pasukin ang panaginip kinabukasan, muling bumalik si Isabel kay Aling Diding upang ikwento ang narinig mula kay Eliseo. Doon ipinaliwanag ng matanda ang pinakadelikadong aspeto ng bahay, ang panaginip. Ang bahay ay hindi lang nagpapakita sa realidad. Pumapasok yan sa panaginip. Doon sila unang lumalapit. Akala mo panaginip lang pero doon ka nila kinukuha. Kaya kung ang anak mo ay nakakausap na ang mga hindi niya kilala, huwag niyong hayaang matulog mag-isa. At wag niyo siyang pabayaang lumakad sa dilim. Kahit sa panaginip. Ang gabi ay muling bumaba sa bayan ng San Gregorio. Ngunit sa bahay ng mga Silvestre, ang gabi ay hindi na ordinaryo. Ito ay larangan ng isang digmaan, ng mga buhay na nais manatili, at ng mga aninong sabik sa pagbabalik.
Sa likod ng bahay ng mga Silvestre, sa bahagi ng bakuran na halos natatakpan na ng damuhan at lumang tanim, may isang parte ng lupa na matagal nang hindi inaapakan. Hindi ito pinapansin ng mga kasambahay, ni Leandro mismo, simula nang lumipat sila. Mula sa loob ng bahay, hindi ito kita, napapagitnaan kasi ito ng malalaking puno at makakapal na halaman. Ngunit isang araw, habang naglilinis si Camille sa ikalawang palapag, napansin niya mula sa bintana ang bubungan ng isang estrukturang parang maliit na bahay. "Ma, ano yung nasa likod?" tanong ni Camille kinaumagahan. May maliit na bubong sa likod ng mga puno. Para siyang kubo pero gawa sa bato. Nagulat si Isabel. "Wala akong alam na ganon. Hindi ko rin yan nakita sa plano ng bahay." Kinabukasan, kasabay ng sikat ng araw, pinuntahan nila ito, sina Isabel, Camille, at Eliseo. Hinawi nila ang mga damo, tinabas ang mga palumpong, at doon nila tuluyang nakita ang isang sirang lumang bodega. Ang sirang pintuan at amoy ng katiwalian ang bodega ay yari sa bato at kahoy, tila gawa pa noong panahon ng Kastila. Sira na ang isang bahagi ng bubong, at ang pinto ay bahagyang nakabukas. Ngunit kahit sa ilalim ng araw, may kakaibang lamig na bumalot sa paligid. Amoy amag, dumi ng hayop at may halong nabubulok. "Bakit parang may patay na hayop sa loob?" bulong ni Camille habang tinatakpan ang ilong. Lumapit si Isabel at sinilip ang loob gamit ang flashlight. Sa loob, may mga lumang gamit, mga upuang yari sa kawayan, sirang altar, mga sirang aklat, at isang maliit na mesa na may nakapatong na bote ng dugo, tuyong dahon, at papel na may mga kakaibang simbolo. "Diyos ko," napaatras si Isabel. "Parang altar ito ng kung anong ritual." Sa sulok, may mga lumang kahon. Isa rito ay may label, "Yiluna." Binuksan nila ang kahon at doon tumambad ang mga lumang sulat, nasa papel na kulay dilaw, may mga simbolong tila hindi wikang Pilipino. May mga larawan ng mga tao, luma, itim-puti, nakapikit, may isang marka sa leeg, 3 tuldok na pa-triangle. Mga sulat mula sa dilim, isa sa mga sulat ay malinaw na Tagalog. Sa papel na kupas, ganito ang nakasulat, "Ilang ulit man silang paalisin, babalik at babalik kami. Hindi kami bahagi ng mundo pero ang mundo'y bahagi na namin. Ang dugong inalay ay hindi basta nalilimutan. Sa bawat pagsira ng kasunduan, may kaluluwang babawiin. Sa bawat pagtanggi, may pamilyang kukunin." Sa gilid ng sulat, may marka ng kamay, kulay pula, parang sariwang dugo kahit luma na ang papel. "Bakit parang hindi ito sulat ng tao?" tanong ni Camille. Hindi na nakasagot si Isabel. Agad nilang ibinalik ang mga sulat at lumabas ng bodega. Ngunit sa kanilang pagtalikod, may biglang bumagsak na bagay mula sa loob. Isang upuan ang nahulog at gumulong palabas, kahit walang hangin. Lumingon si Eliseo. Si Kuya nandoon siya sa loob. Nakatingin lang siya sa atin. Napatingin silang lahat, ngunit wala silang nakita. Pagbalik ng mga multong nakaraan simula nang madiskubre ang bodega, lalong naging matindi ang presensya sa bahay. Sa bawat gabi, may maririnig na parang dasal sa kakaibang wika mula sa likod ng bahay. Ang mga anino sa kisam ay tila nagiging mas malinaw na hugis tao. At si Eliseo, unti-unti siyang nagiging tahimik. Madalas siyang nakatingin sa isang parte ng dingding at nagsasabing, nagagalit daw sila. Hindi daw dapat galawin ang mga sulat. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, biglang may sumigaw sa labas ng bahay. "Ibalik niyo ang kasunduan. Ibalik niyo ang dugo." Nang sumilip sila sa bintana, wala silang nakita kundi ang basang damuhan at madilim na bodega na tila may ilaw sa loob. Isang pagtangka sa pagwawasak sa tulong ng cellphone, tinawagan ni Isabel si Aling Diding. "May nakita po kaming bodega. May mga sulat. May altar. Luma na. Parang pag-aalay." Tahimik si Aling Diding sa kabilang linya. "Bakit nyo ginalaw ang hindi para sa inyo? Hindi po namin alam, iyon ang puso ng kasunduan. Ang bodega. Doon nila ibinaba ang sumpa. Kapag ginising nyo yon, hindi lang bahay ang gagalaw, buong lugar. Hindi nyo na sila mapipigilan." Ang marka sa balat ni Eliseo pagkababa ng tawag, napansin ni Isabel ang anak. Si Eliseo ay nagpapawis kahit malamig ang gabi. Nang itinaas niya ang damit ng bata, laking gulat niya, may 3 tuldok na pa-triangle sa balat ni Eliseo, sa kanyang kanang tagiliran. "Camille, kunin mo ang mutya." "Dali," sigaw niya. Ngunit pagbalik ni Camille, ang mutya ay nabasag na, tila kusang pumutok.
At sa hangin, naamoy nilang muli ang amoy na dati pa nilang kinatatakutan, bulok na karne at asupre. Sakripisyo, alay at lihim kinabukasan, si Leandro ay nagpasya, ibabaon ko ang mga sulat. Sisirain ko ang bodega. Baka yon ang dahilan ng lahat. Ngunit bago pa siya makalabas ng bahay, tumigil ang hangin. Tumahimik ang paligid. Ang mga ibon ay biglang nagsiliparan paalis. Sa bintana, nakita ni Isabel ang isang itim na nilalang, mahaba ang liig, walang mukha, at tila pinagmamasdan ang buong bahay mula sa bodega. Tumakbo siya palapit sa anak, ngunit bago pa man niya marating si Eliseo, nagsimulang mag-iba ang kulay ng paligid. Ang ilaw ay kumukupas. Parang lumilipat sila sa ibang dimensyon. At sa isang iglap, nagsimulang magsalita si Eliseo, hindi sa kanyang tinig. Ang kasunduan ay buhay. Ang alay ay ginising. Ang dugo ay tatanggapin muli. Habang lumalalim ang gabi sa lumang bahay ng pamilyang Silvestre, unti-unting nawawala ang katahimikan, kasabay ng isa-isang pagkawala ng mga kasamahan sa bahay. Ang dating katawang pormal at engrande ng tahanan ay napalitan ng malamig na katahimikan at kaba na sumisingit sa bawat sulok. Ang mga mata ng bawat miyembro ng pamilya ay laging lumilingon sa likod, nagmamasid, nakikinig sa bawat yabag o tunog ng hangin, sapagkat hindi nila alam kung sino ang susunod na mawawala. Iyan unang pagkawala, esay Tata Bino si Tata Bino, ang hardinero na nakasama ng pamilya mula pa sa Maynila, ang unang hindi umuwi matapos ang kanyang huling pagtatrabaho sa bakuran. Ayon sa kanyang kasama, bandang alas 5 ng hapon ay nakita pa itong nag-aalis ng tuyong dahon sa gilid ng lumang bodega. Ngunit nang maghapunan na, hindi na siya muling nakita. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang sombrero malapit sa balon, may bahid ng dugo sa gilid. Walang laman ang CCTV footage, bigla itong naging black screen ng halos 5 minuto. Walang katao-tao, pero may narinig daw na kaluskos at tunog ng pagaspas na tila mga pakpak ng malalaking ibon, ayon sa mga residente sa labas ng bahay. Eli kagatyay gabi at ang inedugo. Makaraan ng ilang araw, si Rosalie na tagaluto naman ang hindi bumaba mula sa kanyang silid. Inakala ng lahat na masama ang pakiramdam nito, ngunit nang akyatin ito ng kanyang kaibigan, nakita ang pinto niyang bukas, wala siyang doon. Nakasalampak ang kanyang kumot, may kaunting bahid ng dugo sa sapin ng kama, at sa ilalim nito, isang basang piraso ng damit na parang sinabuyan ng dugo at may bakas ng kuko. May mga tila gasgas sa sahig papunta sa bintana. Isang guhit ng lumang isigil na hugis bituin ang nakita rin sa kisame, gamit ang kung anong likidong itim na malagkit. Sinabi ng albularyo, ito raw ay marka ng pag-aangkin. Nagigising hating gabi, nagmamasid si Isay, bunsong anak ng pamilya, ay nagsimulang magkaroon ng bangungot gabi-gabi. Sa kanyang panaginip, may babaeng nakaputi na may mahahabang kuko, at namumulang mata na palaging nakaupo sa paanan ng kanyang kama, dahan-dahang gumagapang sa kanya, habang hindi siya makagalaw. Hindi siya tao, mama hindi siya tao, bulalas ni Isay habang umiiyak, hawak ang kanyang dibdib. Makalipas ang 2 gabi, si Isay ay natagpuang nakatayo sa likod ng bahay, basang-basa, malamig ang balat, pero walang malay. Parang tinatawag siya ng kung anong nilalang. Nagbukas ng katotohanan, dahil sa serye ng mga pagkawala, nagdesisyon si Ginoo Silvestre na ipaayos ang lahat ng CCTV sa buong bahay. Ikinabit ang mga bagong kamera, kabilang na sa loob ng mga silid, pasilyo, at labas ng bahay. Isang gabi, alas 2 ng madaling araw, habang pinanonood nila ang mga footage, nakita nila ang isang bagay na nagpayanig sa buong pamilya. Sa video ng hallway, may isang nilalang na tila babae, ngunit may baluktot na likod at matatalim na kuko ang dahan-dahang gumagapang sa kisam. Ang ulo nito ay hindi gumagalaw, ngunit ang katawan ay pumapaling-paling. Nang biglang mapatingin ang nilalang sa mismong kamera, nag-blur ang buong footage at nag-pause ang video. Biglang tumigil ang system, lahat ng kamera, sabay-sabay na nag-shutdown. Pagbalik ng kuryente, isang katulong na naman ang nawawala, si Yaya Ellen, na nakita pa sa huling frame na tila ginagapang palabas ng silid. Iyan ay halimbawa ng aswang dahil sa mga pangyayari, muling bumisita ang albularyo. Ayon sa kanya, hindi basta multo o maligno ang nagpaparamdam sa bahay. May partikular daw na nilalang, isang uri ng aswang na dumadami kapag nasisiyahan sa dugo ng mga inosente. Sa bawat katawang kinukuha nito, lumalakas ito. At habang nananatili ang pamilya sa bahay, patuloy silang magiging pagkain nito.
May paniniwala ang mga matatanda sa lugar na ang bahay ay portal o daanan ng mga nilalang mula sa kabilang daigdig. Hindi ito basta tirahan lang, kundi altar ng sinaunang kagutuman. Ang dugo raw ng orihinal na may-ari ng bahay, isang sinumpang angkan, ay inialay dito. Yan naghihinalang pamilya dito na nagsimulang magtalo-talo ang mga miyembro ng pamilya. Ang ilan ay gustong umalis na, samantalang ang ilan ay ayaw umalis dahil baka daw lumipat lang ang nilalang sa ibang anyo o lugar. Si Doña Clarissa, ang matriarka, ay tahimik lang, tila may alam na hindi sinasabi. Lalong nadagdagan ang hinala ng iba nang makita si Doña Clarissa na isang gabi lumalabas ng bahay mag-isa at may kinakausap sa may puno ng balete, isang gusto na nila ng kaluluwa. Ngunit may isa pang mas nakakakilabot na revelasyon. Cliffhanger, Denny lumang aklat ng kasunduan habang naglilinis si Andrea, panganay, may natagpuan siyang lumang libro sa ilalim ng altar sa lumang bodega. Nakasulat sa wikang Kastila at may pahina ng kasunduan nilagdaan ng isang apelyidong Silvestre. May selyo ng dugo. Napagtanto nilang hindi sila simpleng biktima ng sapilitang bentahan, kundi bahagi sila ng kasunduan ng kanilang sariling lahi, ilang henerasyon na ang nakalipas. Hindi na maipinta ang takot sa mga mata ni na Don Roberto at Doña Clarita nang umabot sa sukdulan ang mga nangyayaring kababalaghan sa bahay na iyon. Pati ang kanilang mga anak ay palagi nang nilalagnat, giniginaw kahit mainit ang panahon, at nagsasalita ng mga salitang hindi nila maintindihan. Ang buong bahay ay tila naging isang kulungan ng pangitain, ingay at takot. Pagpaplano ng pag-alis isang araw, nagdesisyon ang mag-asawa na sapat na ang lahat. Ipinatawag ni Don Roberto ang kanilang driver na si Mang Kadyo upang ihanda ang sasakyan. Plano nilang umalis ng bahay habang may araw pa, hindi na maghihintay ng gabi. Ngunit pagdating ng hapon, napansin nilang parang napakatagal dumating ng kotse. Paglabas nila sa bakuran, nanlaki ang kanilang mata. Nandoon ang kotse pero lahat ng gulong ay butas, at ang makina ay punong-puno ng balahibo ng hayop at basang putik. Parang sinadyang sirain ito upang pigilan silang makaalis. Sumunod naman silang nagtangka na lumakad palabas sa paanan ng bundok. Ngunit habang binabaybay nila ang kalsadang lubak, ang paligid ay tila lumalabo. Parang paikot-ikot lamang sila. Nakakabalik sila sa mismong bahay kahit diretsyo lang ang lakad nila. Hindi tayo makakaalis hanggat may nakakabit sa atin, sabi ni Mang Kadyo habang nanginginig. May bumabalot sa inyong pamilya. Ang pagdating ng albularyo nagpasya silang muling tumawag ng tulong mula sa matandang albularyo ng Sitio Maharlika, si Lolo Apyong. Hindi ito ordinaryong manggagamot. Isa siya sa mga huling bantay ng sinaunang kaalaman ng kanilang lahi, tagapagbantay ng mga lihim ng kalikasan at espiritu. Pagkarating pa lang ni Lolo Apyong sa bahay, agad siyang nagbitaw ng babala. Hindi lang isa ang nilalang sa bahay na ito, wika niya. May mga espiritu rito na ginising ng dugo at kasakiman. Agad siyang nagtayo ng altar sa gitna ng sala, nagsindi ng insenso, at naglagay ng mga anting-anting sa apat na sulok ng bahay. Ang buong gabi ay puno ng dasal, orasyon, at tawanan ng mga multo sa paligid. Parang nilalait ang kanilang paniniwala. Ang malakas na sagupaan pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, biglang bumigat ang hangin. Pumula ang langit, umalingaw-ngaw ang alulong ng mga aso sa paligid. Sa isang iglap, bumukas ang mga pinto't bintana ng bahay. May bigla ang pagsabog mula sa likod bahay, muli, galing sa lumang bodega. Sa liwanag ng kandila, isang anyo ang unti-unting lumitaw, isang babae na walang mukha, balot ng itim na tela, at may mahahabang kuko na tila naglalaway sa laman. Sumusunod sa kanya ang ilang kaluluwang parang alipin, sunod-sunuran at naglalakad na parang mga bangkay. Inialay ang bahay na ito, ngunit hindi tinupad ang kabayaran. Kaya kinuha namin ang mga dapat naming kunin, bulong ng nilalang. Agad na hinarap ito ni Lolo Apyong gamit ang kanyang mutya, sinindihang uling, at pamalo na gawa sa kahoy ng punong balete. Sumabog ang liwanag sa harapan ng aswang. Humagulgol ang mga kaluluwang nakakadena dito. Sa tagpong iyon, tila bumukas ang mismong pinto ng impyerno sa gitna ng bahay. Pagpapalaya sa mga nilalang ilang oras ang ginugol ni Lolo Apyong sa paglaban, sa tulong ng panalangin at lakas ng loob. Naging saksi ang pamilya sa sagupaan ng liwanag at dilim ng paniniwala at kasakiman. Sa huling bugso ng orasyon, nagsimulang umusok ang katawan ng nilalang. Dahan-dahang naghiwa-hiwalay ang mga aninong bumabalot sa bahay. Kailangan niyong linisin ang buong bahay, sunugin ang bodega, at ipagdasal ang kaluluwang hindi pa matahimik.
Ang kasalanang ito'y ugat kung hindi puputulin. Bago tuluyang naglaho ang mga espiritu, humabol ng huling salita ang nilalang, ang may kasalanan ay hindi kayo kundi ang nagbenta sa inyo. Naiwan ng pamilyang Silvestre na luhaan, sugatan, at takot na takot ngunit buhay. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa kanila, bakit kami ang pinagbalingan ng mga ito? Paghahanda sa pag-alis kinabukasan, nagpasya silang magsunog ng ilang bahagi ng bahay, lalo na ang bodega. Isinauli nila ang bahay sa munisipyo at iniwan ang lahat ng gamit. Nagdesisyon silang bumalik sa syudad, pero sa puso nila may sugat na hindi magagamot. Isa itong alaala ng isang gabing halos kitilin ang kanilang buhay, ng bahay na tila hindi para sa tao. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, may isang matandang babae ang lumapit sa kanila sa kalsada. Inabot nito ang isang sobre at walang salitang iniwan. Sa loob ng sobre ay isang lumang titulo ng lupa, litrato ng bahay noong luma pa ito, at isang sulat na may pirma ng lalaking nagbenta sa kanila ng bahay. At dito na magsisimula ang kasunod, pag-amin ng matanda, sa pilitang bentahan na may kasunduan sa dugo, nang tuluyan ng napalayas ang nilalang at pansamantalang nanumbalik ang katahimikan sa bahay. Nagpasya ang pamilyang Silvestre na muling lumapit sa matandang nagbenta sa kanila ng lupa. Hapon noon nang muli nilang pinuntahan si Mang Ador, ang dating caretaker ng lupa at tagapamagitan ng transaksyon sa pagbili ng bahay. Nang makarating sila sa maliit na kubo sa gilid ng gubat kung saan naninirahan ang matanda, tahimik lamang itong nakaupo sa duyan, tila hinihintay na sila'y dumating. Alam ko darating kayo, bulong ni Mang Ador habang nakatingin sa malayo, sa direksyon ng bahay. Hindi ko kayo kayang tingnan sa mata, pero panahon na para marinig nyo ang totoo. Tahimik ang lahat. Ang pamilya, pati ang albularyong kasama nila, ay tahimik na umupo at nakinig. Ang tunay na kasaysayan ng lupa ayon kay Mang Ador, ang lupa kung saan itinayo ang lumang bahay ay dating pag-aari ng isang pamilya ng mga bantay sa hangganan, hindi sila ordinaryong tao. Kalahating nilalang, kalahating mangkukulam. Pinaniniwala ang tagapagbantay sila ng portal sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng dilim. Ngunit dahil sa isang matinding alitan noon sa pagitan ng mga Kastila at ng pamilya, sinunog at pinatay ang buong angkan. Ang huling anak ng pamilya, isang sanggol pa lamang, ay nawala at hindi na muling natagpuan. Ang akala ng mga tao, wala nang natira pero nagkamali sila, ani Mang Ador habang nanginginig. Habang lumilipas ang panahon, muling tinayo ang bahay sa parehong lugar, ngunit sa bawat pagtatayo, lagi itong nauwi sa pagkasira o pagkakamatay ng mga nakatira. Lahat ng tumangkang manirahan doon ay dumanas ng trahedya, lahat maliban sa isang pamilya na tumagal ng higit isang dekada. Ang sikreto. Nakipagkasundo raw ito sa kanilang mundo. Ang kasunduang walang hanggan ibinunyag ni Mang Ador na hindi simpleng bentahan ng lupa ang nangyari sa pamilya Silvestre. Bago pa man isara ang kasunduan, isang gabi raw ay pinanaginipan niya ang isang boses, malalim, malamig, at puno ng pangako. Nagpakita ito sa anyong tao, ngunit may mga matang hindi kayang titigan ng diretsyo. Ayon sa boses, ibenta niya ang bahay sa mga bagong mayayamang dayo sa bayan, kapalit ng isang kasunduang magdadala sa kanya ng kayamanan, habang ang dugo at kaluluwa ng mga susunod na titira ay magiging alay. Pinirmahan ko ang kasunduan, pero hindi sa papel kundi sa aking dugo, mahina niyang pahayag habang pinapakita ang lumang marka sa kanyang braso na tila sinusunog pa rin kahit lumipas na ang panahon. Hindi raw siya masamang tao, ngunit ang matinding kahirapan at pangakong ginhawa ay pumilit sa kanya. Ngunit kasabay ng kanyang kasaganahan ay ang panibagong siklo ng kasamaan sa loob ng bahay. Habang yumayaman siya, isa-isa namang nawawala ang mga nakatira roon. At sa pagkakataong ito, ang pamilya Silvestre ang naging bagong alay. Ang hangganan ng biyaya ayon sa matanda, may limitasyon ang kasunduan. Kapag naubos na ang dugo sa lahi ng mga naging alay, babalik ang nilalang upang angkinin ang kaluluwa ng nagbenta siya. At iyon na nga ang nararamdaman niya ngayon, mga panaginip, paghina ng katawan, pagkakita sa anino sa gabi. Ipinadala siya para mapili ang pamilya. Ngunit ngayon, inaani na rin siya ng nilalang na pinakawalan niya. Lumuhod si Mang Ador sa harapan nila at umiiyak na nagsusumamo ng tawad. Hindi ko kayang ibalik ang lahat. Pero kaya ko pang tapusin ito. Binigay niya sa kanila ang lumang sipak, isang bahagi ng kasunduan na nakaukit sa balumbon na itinatago sa ilalim ng kanyang kama. Naroon ang pangalan ng pamilya Silvestre, ang petsa ng bentahan, at ang lagda ni Mang Ador sa dugo.
Kung ito raw ay masusunog sa altar ng lumang bodega habang binabanggit ang mga orasyon, maaaring tuluyang mawakasan ang kasunduan. Pagwawakas ng sumpa bumalik sila sa bahay isang gabi. Tahimik. Walang hangin. Parang nakamasid ang buong kagubatan. Bitbit ang balumbon, ilang kandila, asin, at langis na ibinigay ng albularyo, nagpunta sila sa bodega. Dito, sa gitna ng gabi, sinimulan nila ang ritual. Sa bawat dasal, tila lumalalim ang dilim sa paligid. Hanggang sa maramdaman nila ang pagyanig ng lupa at ang pagsigaw ng isang tinig na nagmumula sa kailaliman. Nang maabo ang huling bahagi ng balumbon, lumabas mula sa likuran ng bodega ang isang anino, mataas, payat, at walang mukha. Ngunit hindi na ito makalapit. Sa tulong ng sagradong langis at dasal, unti-unting naglaho ang anino, at kasabay nito ay ang pagputok ng liwanag mula sa altar. Pagkatapos ng lahat matapos ang gabing iyon, muling tumahimik ang bahay. Pinagdesisyonan ng pamilya Silvestre na ipagiba ang lumang estruktura at ipabless ang buong lupa. Sa halip na magpatayo muli ng bahay, ginawang munting kapilya ang lugar kung saan naroon dati ang bodega, parang panata, parang paghingi ng tawad sa mga kaluluwang nawalan ng kapayapaan. Si Mang Ador, kinabukasan ay natagpuang wala ng buhay sa kanyang duyan. May ngiti sa kanyang labi, at sa tabi niya ay ang isang tuyong dahon ng balete, tanda raw na kinuha na siya ng mga nilalang, ngunit sa paraang tahimik at may kapatawaran. 61